Ang akong pagyugbo sa atong halangdong kapitan uban sa tibok Persia sa pagamhanang pambarangay dinhi sa Nasingit Island, Hitapi, Bohol. Sa tanan nga maabot sa tingog ug lanog nining pagtuong Katoliko, uspon ko maayong buntag kanatong tanan. Atong hatagan ang Ginoo o masipang palakpakan. Sumala sa gipailan ni Brad AJ o Alan Javier na ako nahimugso sa lain nga tinuohan. Gikan ko sa lain nga tinuohan. Pero karon nindot na kong tinuohan. Kaniadto lain kong tinuohan. Pero karon unsa na? Nindot na kaayo tinuohan nga naman. Ni anata sa simbahan nga Katoliko nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Palakpakan atong Ginoo. Basin daghan mo reklamo ug moingon nga dili man si Kristo nagtukod sa Katoliko. Kung pananglitan dunay mo reklamo karon nga dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, di ito kung siya nagtukod. Kasi tiranan ang pangutana. Kung moingon ta nga dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, nanto gani ni kinsa? Nganong kining topic about sa pagkatinuod sa simbahan ang akong ipaambit kaninyo? Kay gikan lagi ko sa lain nga tinuohan. Nganong lain nga tinuohan? Kay ang nagtukod sa among tinuohan usa ka Amerikano nga negosyante. Ang pangalan si Charles T.C. Russell. Gitukod niya ang akong kanhing lain na tinuohan niadtong tuig 1872. Gitukod dito sa Amerika. Karon doon na naikapin sa 40,000 ka mga pundok sa tinuohan. There are more than 40,000 man-made cults on the face of the earth. But Christ established only one. Isa ra gyud ang gitukod ni Kristo. Kay klaro kana dinhi sa balaang kasulatan. Mateo 16:18 mingon ang atong Ginoong Hesukristo kang San Pedro. Tois Petros et superhang Petram. Edificabo ecclesia miam et forte inhere non prevalebon adversos iam. Kung atong ining lison, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Take note that Christ never said, I will build my churches. Nahibalotan na ang Nasingit Island naka-eskwela. Bisan sa elementarya, gitutlo na ang singular o plural, di ba? Pag mo ingontag church that is singular, ang plural ana churches. Unsa may giingon ni Kristo? Mingon si Kristo, I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Sa ato pa, usalang katinuohan ang gitukod ni Kristo. Kung dinhi sa barangay Nasingin, na dinhi 5 katinuohan, isa na dinhi ang tinuod. Kanang upa, puro na mga piki. Maunang kitang makatoliko, kinahanglan mamalandong ta, basin nasyot ta sa piki na tinuohan. Kinahanglan maniguro kita, nga nahasakop kita sa usalang kapundok nga ang nagtukod mo ang atong Ginoong Hesukristo. O mao ka na akong hilo sa akong kinabuhi. Bisan ako ministro na, bisan ako pastor na, padayong gihapon akong pag-research. Akong gi-research ang mga tinuohan sa kalibutan. Kay nahibalo ko nga si Kristo nagtukod. Kay kining Biblia sa saksi pa ko ni Jehova, ka-18 nato balik-balika from Genesis to Revelation. 18 ka beses from Genesis to Revelation, gibalik-balik na kong basa o dili kita makanigar sa kamaturan na usara ang gitukod ni Kristo. Palakpakan nato Ginoo. Mo nang aron nga dili
aron nga dili unfair sa akong tinuohan nga saksi ni Jehova, mao nang bisan ministro na to, ako yung gitun-an ang kasaysayan sa akong tinuohan nga diha ko na pastor. Kung kinibang saksi ni Jehova, mao pa kini ang gitukod ni Kristo, kanos aman itukura, asa man itukura. Kaya ang tinuod na tinuohan, gitukod ni Kristo, kanos na gitukod? Tuig 33, asa gitukod? Sa Jerusalem, asa di padong? Tubag, buhat 23:11. Ingon nga nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga moadto sab kamo sa Roma. Sa ato pa ang tinuod nga pundok nga gitukod ni Kristo, although gikan sa Jerusalem, apan iyang ipakailap kini sa Roma. Nga naman, tubag, Roma 1:6 ningon sa Pablo, kamong tanan nga anaa sa Roma, gibahal o gipanda kamo sa Dios, o gipili kamo ayang katawhan. O diha sa Roma, makailap ang pagtuo sa tibuok nga kalibutan. Palakpakan nato gina. Sa Griego atong mabasa, Hepestes himon in katanggilitai in holo to kosmo. So naa diha ang word na katahulos. Kanang katahulos means universal, international, global, kon Catholic. Asa day himuon na Katoliko ang simbahan na gitukod ni Kristo dito sa Roma, mo nang gitawag Roman Catholic Church. Palakpakan natin dito. Mo nang sa atong pag-research sa lain-lain na mga tinuhan, giaptan og 6 years, unom katuig ang akong pag-research sa mga pundok katinuohan sa kalibutan. Sa dihang akong nasayran nga ang pundok nga diha ko nagpastor, tinukod ang mga Amerikano. Ang tinuod na simbahan na gitukod ni Kristo, dili tinukod og Amerikano, dili tinukod sa mga Negro, dili tinukod og Koreano, dili tinukod og Pilipino, labaw nang dili tinukod og Inano. Kinahanglan ang nagtukod ang Ginoo. Pero ang amok ang nagtukod Amerikano man, di pa gid Ginoo. Mo nang akong gitun-an ang tanang pundok sa kalibutan. O pasaylo ako na maligsan ako inyong tinuohan. Kung naay tinuohan hindi ko maligsan, ang sorry lang. Pananglitan, Seventh-day Adventist Church. Sa pangutanang kanus ama natukod ang Seventh-day Adventist Church, ang tubag natukod ka na 1863. Kanus ha? 1863. Asa gitukod? Tubag sa Amerika. Kinsay nagtukod? Ang tubag ang magtiayon nga Ellen o James White o sa ilang tulo ka mga kauban, si G.N. Andrews, si Joseph Bates o sa uban pa nga maoy nagpundar sa Seventh-day Adventist Church, meaning mga Amerikano gihapon ang nagtukod, dili gihapon ang Ginoo. Kano sa gitukod ang Seventh-day Adventist Church, kanang di mo kaog baboy, di mo kaog himbis, pero og mga og himbisan man lagi. So kung di mo mga himbis, tagtara ang isda ayaw himbis iapil na sa kinuha. Natukod ang maong relihiyon 1863. Buti pasabot na una pa di ay ang San Miguel Bear. Nga naman, kano sa man ay nagsugod ng San Miguel Bear? Mga Katoliko nga hinginom og San Miguel Bear, kano sa man natukod ng San Miguel Bear? Kano sa? Nagsugod ang San Miguel Bear, to ay tindahan dito tanawang botelya since 1863. Kano sa nagsugod ng San Miguel Bear? 1863. Kano sa nagsugod ng Seventh-day Adventist? Kano di mo kaog himbis? 1863. Ang San Miguel Bear 1860. Asay una, San Miguel Bear, Seventh-day Adventist. Una ng San Miguel Bear.
Daghan ng mga Katoliko ng dako ang tiyan, wapay 7 Adventist. Kumusta kining akong gipastoran na pondok, saksi ni Jehova? Kano sa nato ng saksi ni Jehova? Natukod ni atong 1872. Kano sa? 1872 asa gitukod, tubag sa Amerika. Kinsa nagtukod? Charles T.C. Russell. Dili di ay si Kristo ang nagtukod sa pundok nga diha ko nangalagad, kundi tinukod di ay kini o Amerikano nga negosyante. Kano sa tukura? 1872 buot ipasabot na una pa di ay ang Tanduay Ram. Mga Katoliko nga hingin og Tanduay, tubagang pangutana, kanos aman ng sugod ang Tanduay? Premyohan ako 100 pesos. Saro din mo katubag, hingin mo, di mo katubag. Tinood na. Kanos saan nato nagsugod ang Tanduay? Doon din dawatan ng 100 sa mga katubag. Ha? Dito. Dito po, para makita ka sa kanila. Kanos natukod ang Tanduay? Dito. Diliod. Ang saksi natukod 1872. Di ko hingin ng Tanduay doon, no? So maura niya ang Katoliko nga dili mo inabutado, palakpakan ko Ginoo. Pansuri po, dili sa imotobag. Lingkod sa dito. Ari sa dili, tagan. Sa unsa may imong pangalan, sister? Gigi. Pila na may imong edad? 43. Unsa may imong kanta? Na? Mo na nga ron. Di niya matutira. Kanos ana nagsugod ang Tanduay, sister? Tubag. 1854. Very good. Dawata kini usa ka gatos. Advance pinaskuha ni Brad Paul. Usa ikasulti. Salamat. Palakpakan na itong Ginoo. Ayaw ipalit og Tanduay na, sister. Ipalit na ang sudan sa mga bata. Ha? Palakpakan na ito, hindi ka kalahubog. So, sakto ang tubag ni sister. Ang Tanduay nagsugod ni atong 1854. Ang saksi kano sa nagsugod? 1872. Asa may una? Tanduay o saksi? Una ang Tanduay o 18 years. Daghan ng Katoliko na nahulog sa kanal, sa imbunal na katulog, wa pa'y saksi ni Jehova. Palakpakan na ito. Kumusta kining Iglesia ni Cristo? Ayun ang kasubuhan, ay tinuod ko na resulta. Kanos ama natukod ang Iglesia ni Cristo? Ang tubag, natukod ang Iglesia ni Cristo ni atong 1914. Kanos 1914. Asa gitukod? Dito gitukod sa Punta Santa Ana, Manila. Kinsay nagtukod? Si Felix Manalo nga usa ka Pilipino. Dili kay Ginoo nagtukod sa Iglesia ni Cristo. Isa lang tukod? Si Felix Manalo nga usa ka Pilipino. Kano sa gitukod? 1914. Buot ipasabot, una pa di ay ang Ajinomoto Bitsin. Saan ni Lidia? Una ba ko 100 pa rin? Pwede ako 100? Kanos aman nagsugod ang bitsin. Haladagan mo sa kusina. Liya ang bitsin. Kaya na dito ang tubag sa pagutana. Pastor, kaya ako na pong premiuhan o 100 pesos. Tanawan ninyo sa pakite sa bitsin. Kanos ang nagsugod ang bitsin. Dili, ikaw na po. Ay, listen. Unsay mo pangalan? Sally Brad. Pilay pagitaron? Tratinidi na. Unsay katahon? Kanos aman nagsugod ang Ajinomoto Bitsin? 1902. Kanos aman? Wala. Sikyat mo ka, sister. Sorry, sister. Dili 1902 ha? Okay. Ulit sa inyong balay.
Dito sa kusina dito. Kinsa matubag? Kanos nagsugod ang bitsin. Ikaw dito sila. Kanos nagsugod ang bitsin, sister? 1909. Ang iglesia kanos nagsugod? 1940. Asay una bitsin iglesia. Bitsin. Palakpakan na itong Ginoong ng bitsin. So nawata kini isla kagatos, ipalit kini og bitsin. Ito, pagluto rin ito mo kusina. Palakpakan na itong Ginoo. So although mula kini og katawanan, pero mauni ang kamatuoron. Nga kini mga pundok sa kalibutan, bag-o ra gyud mitoy hakaw. Unsa may giingon ni Kristo? Igitagna sa atong Ginoo, magbantay ka. Ingon sa atong Ginoo, Mateo Kapitulo 24, miingon ang atong Ginoong Kristo sa iyang panagna nga angay kitang magbantay niini. Miingon si Kristo. O si Jesus nito ba, pagbantay kamo, o ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. 24:5. Kay sa akong ngalan, daghan ang muanhi, o magdala sa ngalang Kristo, o daghan ang malimbungan. O sa giingon sa atong Ginoo, magbantay kita nga naman sa ulahing mga panahon na ay manungha nga magdala-dala sa ngalan ni Kristo. O kini mga tao nga motungha sa atong panahon nga magdala-dala sa ngalan ni Kristo, gamito nila ang ngalan ni Kristo nga karatula sa ilang simbahan. Iglesia ni Kristo, Jesus is Lord, Assembly of God, gamito ng God. Nga himong Hinoo nilang karatula sa ilang simbahan, aron nga mailat ang mga Katoliko malimbungan sa mga pundok nito'y hakaw sa kalibutan, murag mga uhong. Kung sa mga uhong, manurok ka na sila sa imong natag. Makaigsuunan dili tanang uhong makaon. Kay naay uhong nga ihi sa irok. Sumongan kinahanglan kitang makatoliko magbantay ta. Mao nang miingon si Kristo, pagbantay kamo nga lianang mga motungha nga magdala sa ngalan sa Ginoo, ug daghan ang ilang pahisalaagon. Lain bersikulo dinhi sa Roma kapitulo 16 sa ni San Pablo. Ningon sa San Pablo sa unang sa Korinto 16 17-18 mo pinanggiingon ni San Pablo. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay o maglikay kamo ni anang mga tao nga mobahin-bahin o mosamo kaninyo pinaagi sa pagsupat sa pagtulunan nga inyong nadawa. Kung sige sa San Pablo, may San Pablo nga hangyoon ko kamo nga unsa magbantay kita o maglikay kita sa mga tao nga mosaka-saka sa atong panimalay aron sa pagbahin-bahin o pagsamo sa atong pagtuo nga ato nang nadawa. Palakpakan nato Ginoo. Kay naay mga tao nga mosamok sa atong pagtuo, maghaos-tuhaos sila sa Katoliko, ilang supaton ang pagtuo nga atong nahugtan. Ato padayon ang pagbasa. Kung sa ilang ginahimo nining matawhanan, kay ang nagbuhat ni ining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundi ila lamang sa ila lamang kagaling kahatod. Gilimbungan nila ang mga ubos og salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Ilang pangsakon ang balay sa Katoliko, ilang ulog-ulogan ang Katoliko. O sa ilang ulog-ulog, ang kaluwasan dali na. Tuo lang kang Kristo, sister, brother. Dali na kaayo ang kaluwasan. Muna ilang ulog-ulog, giulog-ulogan ta nila na dali na kuno ang kaluwasan. Baliha daw dali. Balihang mo na dali. Di ba ilan? So kanang nag-ulog-ulog ninyo ng
Nabalay sa Bible ng kaluwasan dalira. Ato na basahon ng Ingon ni Kristo. Kung dalira ba ng kaluwasan, sayon na ba para mahibalo ko sa kamaturan na diulog-ulugan ta sa lain tinuhan. Sige ni Kristo. Mateo 7:13-14. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit na daghaan, kay ang lapad na daghaan o ang sayon na dalan, paingon man sa kalaglagan, o sa diay na moingon na dali og sayon, paingon diay na sa kalaglagan. Pero ang Katoliko mailad sa ulog-ulog na naman. Matod sa itong ibasa, gilimbungan nila ang mga tao na ubos na og salaputan. Maulang kita mga Katoliko, dili gyud ka magpada ni ining mga propaganda nga dali ra kuno ang kaluwasan. Matod sa Ginoo, kanang moingon nga ang kaluwasan sayon og dali, paingon ka na sa impierno. Gusto mo ba impierno? Kung gusto mo maluwasan sa mediyon sa itong Ginoo, sayon ba? Versikulo 14. Apan masigpit ang daghaan o malisod ang dalan paingon sa kinabuhi. Unsang kinabuhi nga way katapusan nga mao nang kaluwasan, malisod ang dalan paingon sa kaluwasan. Mao na bitaw si Kristo, lisod kaayo ang iyang pagpalansang sa krus. Gibungalan, gilatigo, gipapasan sa krus, miadto sa Kalbaryo, gipaantos. Bisan ganay si Kristo, gilisod-lisod ganay siya sa paglansang sa krus. Dayon ilang ipropaganda na ang kaluwasan kuno dalira, ilang na siya. Tapos kita po mga Katoliko gusto kag sayon, mamalhin dayon ta. Mao day na bro, sayon na maluwas. Kung maune, bubiyan ako sa Katoliko, kay lisod kayo sa Katoliko, magmisa pa ta, magrosaryo pa ta, magbuhat pa ta, corporal works. Pero ingon sila, ang kaluwasan, dali ra og sayon. Pero kana di ay, usana kapaagi sa paglimbong, pag-ulog-ulog, nato nga mga Katoliko. O dili yung kaangay nga, magpalimbong niya na, kay si Kristo, nagpasidaan naman ka nato. Nga dunay manungha sa ulahing panahon nga magdala sa ako ngalan o daghan ang ilang malimbungan. Ang Katoliko dili maigo ni ining bersikulo nga naman. Ang Katoliko wala man motungha sa ulahing panahon. Naa naman ang Katoliko kanato. Kinsa man ang maigo diha? Kanang mga pondo nga nauna pa ang San Miguel Bell. Kanang mga pondo nga nauna pa ang Tanduay. Kanang mga pondo nga nauna pa ang Ajinomoto Dixon. Sila ang giingon diha nga manungha nga magdala sa ngalan ni Kristo. Mao nang kita mga Katoliko, kinahanglan nato nga lig-unon ang atong pagtuo. Kay ako saksi ko ni Jehovah. 15 katuig ko nga nangilag sa Katoliko. Unsay among himuon sa Katoliko? Amo dayong magpanakon ang balay sa Katoliko. Mao nga ni gitawag house to house evangelism. Ambot nakaabot na bato ako makauban din mag house to house me. Dayon tungod sa akong 15 katuig na kasinatian sa pagsakasaka sa balay sa Katoliko, naagyoy akong kasinatian nga di gyud nako malimtan hangtod karon. Sa akong pag-house to house sa mga Katoliko, kaya mo naging kumbensyon ng Katoliko na mabiyak na mo sa inyong relihiyon, mamalhin na mo sa ako. Kay kitang mga Katoliko, ilat ang ibahin-bahin. Katoliko no? Muan hidayon ang saksi ni Jehovah, kuhaan dahil ng Katoliko, bahinon among ni. Pagkasunod na po nga po, na po yung mga iglesia na po ni Kristo, ato na po yung ilaraw ng Katoliko, among na po ni. Muan hinapon ang dating doon. Magwahali na po ni sa nasingin. Makuhaan na po ng kaato na po ni. Muan ato sa Katoliko. Muan hinapon ang kasimbi sogad.
Ila na pong ilaro ng Katoliko nga kaluwasan na nila. Na po'y Katoliko mailan. Mabahin na po ng Katoliko. Bisan kinsa mo sa isla, ang Katoliko pero medyong bahinom. Kitang Katoliko muratag makinhason sa hunasan. Igo lang ta panginhason sa laing tinuhan. Nga naman, kung sakong tabla ito, igo naman ito. Bitaw bro, bitaw pastor, bitaw pastora, bitaw sister, bitaw brad. Ang nahitabo sa sige kayong bitaw, pagkasunod bulan, nibalhin na, nibitaw na sa iyong Katoliko. Munang di ko makalimot sa akong experience. Kaya ako, 15 ko katuig nangumbinsi sa Katoliko. O sa may ako makasertihan sa Katoliko. Sa layo pa makita namo nga na magtiayon ng Katoliko. Pero mahibulong me, pag-abot namo sa pultahan, ang iya namang anak ang mga tubang. Moingon naman ang bata na kuya, wala na ba din si mama o si papa? Pero ang gunamo nga naa pa sa layo. Pero pag maabot kami sa pultahan, nawa naman ang magtiayon ng Katoliko. Mangutana po ni asa man ni padoong-dong ang imong amahan o ilahan. Mutubag po itong imata na o araba kuya sa among bukid. Gibisita ang among umah. Suwagin may mahimo kung bakakan mi sa bata. Pero pagtanaw na ako sa ilang pultahan, na may usaka kalanga dangaw gikan sa salog, medyo hangin man pultahan ba? Mogol nakita sa akong duha ka mga mata nga migimaw ang duha ka kumarko sa tiil gaway pangilkater. O dito po sa iyang tupad, tuwa po dito ang duha ka cute na tiil na doon ay pedicure. Ang magtiayon dahil ka Katoliko, nanago dahil sila sa likod sa pultahan. Nganong manago mana makatoliko pag naay tinuhan na musaka sa ilang balay, siguro dili sila gusto na madami sa laing tinuhan. Mao nang palakpakan nato ang makatoliko nga nato palakpak mo. Naman sa inyong pagpanago, mao nang hinungdan nga hangtod karon magkatoliko pa mong dagko. Palakpakan to Ginoo. Maunang sa sunod na panahon, pag naay laing tinuuhan nga mag-house to house, panago mo. Pero siguraduhan ang Diyos nga yung ipang-sok-sok ka ng inyong mga tiil. Kay basit ilan na po kang atakihon na kining makatoliko nag-practice di ay sa pagkahimong anananggal. Mga to sa bukid, ipangbili ng ilang mga tiin. Mao nang ingon ko sa bata na dong, manlakaw na mi dong. Doon na may importante yun na itugon nimo sa di pa mulakaw. Ningon ko ng bata, sa man ako ya. Dong, ing nagayod palihog ang imong amahan o inahan. Nga sa sunod na higayon, nga moadto sila sa bukid, kinahanglan gayod na ilang ipadala kanang ilang mga tiil kay nabilin sa likod sa pultahan. Ambot ka wa ba ko magagit ko katawa kong duha dito sa luha sila. Wa man po makita. So mao na atong kinabuhi na magkatoliko. Pag naay-laing tinuhan wa gyud tay mahimo. Gawas nga manago ta. Pero doon na po yung mga Katoliko na di na maapas o tago. Nasakpa naman. Alam na mo, tago pa ka. So sa may gihimo sa Katoliko, sa dihang nasakpa na siya namo, nga wala na makatago. Ang gihimo sa Katoliko, may diretso sa kusina. Pag-adto sa kusina, iyang gituhang iyang sundan. Pero gihapit po niya ang bairan. Samtang nagwali namin no. Nagbait-bait po sa siyang sundan.
Tapos kami, sa dito pa ko sa lain na tinuhan, anong lain ko din among tinuhan, kay hilabtanon magudme. Unsay nakalain ni among tinuhan. Kaya ang among kinaiya, manghilabot sa Katoliko. Kitang Katoliko, wag dito manghilabot. Nga nung ni ataro nagbarog, kay ditubag lang ta sa ilang atake. In reality, ang Katoliko, dugay panahon nga nagpakahilom. Wag dito manghilabot. Pero nga nung kita manggol ang hilabtan sa laing tinuhan. Nga nung manghilabot man ang mga protestante, kanato, nga wag manggol ka manghilabot nila. Ang tubag maunin. Kanang word manggol nga Protestants, that is a compound word. Protest, to protest, magprotesta ba? Magsopak. And the second word is ans. A-N-T-S. Kung sama na siya? Kung sama na? Ans, meaning mamang o olmigas. Ano bang pumaak ba? Word na Protestants, meaning to protest. Ang last word ana, ans kon hulmigas. Unsa man nature sa hulmigas? Kanang hulmigas, bisan din ani mo sa hilabtan, ilag yun ng kinaiya nga mamaak. Mao nang dito pa ko sa laing tinuhan ang among kinaiya, bisan ang Katoliko dili manghilabot, amo gyud ang hilabtan. Kaya di man may kakuhag membro sa Katoliko, kundi may manghilabot sa Katoliko. Manghilabot doon sa mga larawan, hilabtan yun na mo ang mga santos, hilabtan yun na mo ang teaching sa Katoliko. Kaya kung di na mo na hilabtan, saan na mo ang mga kuhag membro? Mga na ang mga Katoliko din na namalhin, gihilabtan na. Wala ko mag-iwan na virginan sila ha. Gihilabtan ba? Gihilabtan ilang pagtoo. Huwag lang ko ilang pagkatao. Kaya ang Katoliko huyang man o pagtoo, mura bang kuya ba? Kaya tanto na kamabroha ba? Lalaki na moro. Sister babae. Ilo ka ni sister ba? Natural daw itong yun itong isa para makuha ang mga gugma sa babae. Muna po ng relihiyon. Kitang Katoliko, niya itong ibunyagan ta, daw sama nga nakasal na ta sa atong pagtuong Katoliko. Muna yung meaning sa bunyag. Bunyag means union with Christ. Muna tagkikasal na. Kaya ang kasal, panaghiusa man, diha sa duha ka binuha. Ang bunyag usap, panaghiusa na to, diha kang Kristo. Meaning, sa dang ibunyagan kita, daw sama, magikasal na kita sa atong simbahan. Unsaon sa lain tinuhan na kuhaon ta, daoton yun niyang imong simbahan ang kasakupan, di ba? Muna ilang ginahin mo. Mauna, nakita mga Katoliko, kinahanglan yun ka magbantay. Munang kami, among nature na manghilabot yun mi sa Katoliko. Munang katong Katoliko ngawa nakatago na nagbaid og sundan, mabitaw kami, magwali ni mag-house-house, tubay-tuman ni. Nga nang tubay-tuman na. Kaya ang usa, mo'y magwali, ang usa maniid. Tanawa na yung mga nagsangya mag-house-house, isa na di maniid. Tingnan kong bakakon. Manglili na. Ligliw na yung balay. Pag ilan ang masupa ng Katoliko, kaya makita man sila dirhin sa barangay, larawan si Mama Mary, lalawan sa Santo Niño, suwak na gilain, Katoliko na gabi. Sa dihan amo ng masuta ng Katoliko ng among isakan, amo dayon ng basahan sa Exodus Kapitulo 20. Bayantay ninyo ng bersikulo ha? Kay maone ang usa sa numero 1 gamito na bersikulo sa pagpanghilabot sa laing tinuhan sa atong pagtuong Katoliko. Kung sa medingon din Exodus Kapitulo 20 versikulo 3 o 5 kung sa may mabasa na to. Mingon ng Ginoo, ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpaton og lain na Ginoo.
simbahon o yugbuan isip Dios. Mga lanawan nga niya sa ilawom sa yuta, sa ilawom sa tubig, mga butang nga niya sa ibabaw sa yuta, o sa mga butang nga naa sa ibabaw sa langit. Ayaw ka mapaghimog malanawan nga naman, kaya ko ang inyong Diyos, abughuan ako. Amo rin yung Katoliko, tanawa bro. Matod sa balaang kasulatan, nga di ka maghimog nalawan, pero kamo mga Katoliko, naghimog mo nalawan. Inyong isupak-supak ang balaod sa Ginoo. Kung sa reaksyon sa Katoliko nga nagbait, sundan. Inundayan ng Katoliko, pagtarong diha pastor ha, puti na lang yun eh, tumoy simod sa akong sundan. So ang gihimo sa Katoliko, iyang gihulga-hulga. Nga naman, wa man tayo katubag nila. Maunang nga murag kontrapartido man to sa sumunang si Brad AJ nagdalag yun og libro. Asa man na nga libro maunang gamito nato kahinagiban aron sa pag-askang sa ato makaway. Kay gawa pa'y hinagiban igo lang yung kabinuangan sa laing tinuhan. Maunang niingon ng Katoliko nga pagtarong na pastor ha, sinaw ang magiging simod sa akong sundan. Nga nung ato nang tinubagan sa Katoliko, kaya wak manggit siya kabangkaagan kung saan pagtulong. Pero na ay Katoliko nga sumitido ko. Dili siya mutago, dili po siya manghuga. Kung siya yung ihimo, sa dihan ang laing tinuhan ni agto sa ilang balay, iyang gisabot ang pastor. Yung sa pastor, sa yung tuyo pastor. Ningunong po ng pastor, ni alagi din ng libro, kay among isangyaw ang maayong balita. Among isangyaw ang pulong ni Kristo. So, kinsa mga gusto ang pulong sa Ginoo, kung pulong sa ni Kristo, no? So, manggi mo balibad sa ato anak. Pero mingon ng Katoliko, nindot na pastor, na maghisgot ta sa pulong sa Ginoo. Pero mas maayo siguro pastor, sabi pa ka maghisgot anang pulong sa Ginoo, mag-ampo sa siguro ta. Pagkadoon sa pastor, ng Katoliko, miingon na mag-ampo, pero tinlipaya ang taon sa pastor. Kay kami, maunay among paborito. Nga sa dili pa maghisgot o bala ang kasulatan, mag-ampo sa amin. Tungod kaya ang pastor ni Sugutman, nga mag-ampo, miingon dayo ng Katoliko pastor, sulod pastor. Kaya mag-ampo na. Gidala dayo ang sa Katoliko dito sa iyang altar. Nga tuwa dito ang replika sa mahal na Birhen na Maria na nagbitbit o rosaryuhan. Gikuha dayon sa Katoliko ang duha ka rosaryuhan. Iyang gihatag ang isa ka rosaryuhan sa pastor. Yung sa pastor, misugot man ka na mag-ampo no, magsugod ang rosaryo pastor. Dayon gihatag dayon sa Katoliko sa pastor ang rosaryuhan. Misugod dayon ang pastor o panguro. Kaya ka ng rosaryuhan, init man para nila. Gusto na pastor rin. Huwag na ito rosaryuhan. Kurong-kurong tayo na. Ina ko pagkakon. Nakay-rosaryuhan na rin. Naipastor na rin, doon na rin. Ato nang sabungan ng rosaryuhan, pa, initan lang ina. Pagkahuman ni ato, niingon kayo ng Katoliko, pastor, kami rata ng Katoliko mag-ampo ng luhod na kami. So pastor, magsugod na kamo, luhod na pastor. Basta ang pastor, tungod sa kalisan, ni Kalit og Sotoy, palakpakan na ito Ginoo. Inanaw na din nato sila. Kung wala yun tayo katubag, kaya wala man ta magpalit og libro ni Bariche. Pero kung makatubag na mo, kailangan na libro. Ingon na ba si Bariche, ang dito na mapalit og libro, maglisod ko ng pagkahalangit. Ang dito na ba bitaw,
Makaigsunan, kinahanglan ka magpalikon sa atong pagtuo. Kung naan ang mga nga libro, onsay mahatag ini nga kaayuhan sa atong pagtuo. Daghan ang mahibaloan sa atong pagtuong Katoliko. O dili na kinahanglan pang manako ta na usahay maakyus ta nga nananggal. Dili na kinahanglan nga manghulga ta sa laing Ginoo. Kung naa ta nga libro, daghan natag kahibalo sa Katoliko, dili na ta manako sa buhaton nato. Manawag na ta sa mga pastor. Pag naa dahil ang pastor na mulabay, ako ka na ablihan ato po tayo, pastor, welcome pastor. Magbasa ka na mo sa laing na tinuuhan. Pero ako lang yung advice ni mo, kita mga Katoliko, hospitable man ano? Kita Katoliko, kita ang mga tao nga maabi-abihon bisan pa sa laing tinuuhan. So ako advice mo, pag makapalit na mo sa libro ni Brother AJ, na mo knowledge about sa atong Catholic teachings, na mo ikatubag mo nang ganahan na mo nga magpasaka. Pero akong tambag inyo kung magpakasakaran mo sa lain mo kinahanglan yun na inyo silang paisnakon. Once na magpasaka mo pastor sa inyong balay, paisnakan ninyo, palitin ninyo o bukod na pilit o bukod ka palang mo pilit ko kayo. Palitin niya sila budbud nga pilit ka ng pure. Kung hindi budbud nga pilit, budbud nga baranghoy. Nga naman, samtang mo kaon silang budbud, pilit-pilit man ang budbud, so di dayon o wali, di man nakabawas kayo usap-usapan. Di ba sa to? So di daw nagkaon ka, di ba sa pagsodik nagkaon? Samtang nagkaon sila, pilit-pilit man ang budbud, kung pa sinadayon o wali. Pero pag humanong isnak, papaulian na. Nga naman, dili paigo nga nakabatunog libro. Kinahanglan yun ta na mo undergo o at least 2 seminars. O di ba, monthly seminar. Kami ganahan nga pohon makabalik din sa isla, magkandak ni Brad Iche o apologetic seminar. O sa mga seminar, seminar ini aron kita makatoliko, bansayon kita unsao nato pagdipinsa ang atong pagtuong Katoliko, kay kung doon ay manakasaka sa atong panimalay, makabalo na ta munipinsa sa atong tinuohan ng Katoliko. Palakpakan na Katoliko. Mao na ang kamatuoran. Dili kita magpada sa uban na tinuohan nga magsipit-sipit o Biblia. Mura mo sa iya, hindi na ba? Huwag babae. Ginamit nila ng Biblia. Aron ilaro ng Katoliko, magsipit-sipit ang Bible. Kining Biblia, hindi silang tag-iya. The Bible did not drop down from heaven ready-made, nor it was handed down from the hands of God to His angels, landed to the hands of pastors, ministers, evangelists. Ang Biblia wala nahulog sa langit, isawag sa mga pastor. Natibok litro na o nagwali ang pastor. Sa di pa kumuhulong din, kaya ipagutong naman mo, hapit naman las 12 no? Kaya doon kayo punta, wak pa bro, alas 11 pa. Ibigyan. Wak man sila nilubat. So alas 11 ibigyan, hapit na tanan ng ito ha. Sa di pa kumutapos, kaya karong taon-taon, mulangoy na po ko rin, mutabo ko sa Minlan. Kaya naapa ko schedule karong alas 6. So taman na ko karong agwantahan lang sa akin, wala ka rin dito taon. Agwantahan lang sa bahalag na ay masakitan, ito ka mula ka naman ito, kamulat kayo ko rin sa nga bilin ha. Kining Biblia, wala ni mahulog sa langit na tibuok na libro. Kinsa responsable ining Biblia, patubago nato ang amahan sa Protestante, si Martin
Mayon si Martin Luther, we are compelled to concede to the Catholics that we have the Word of God and we receive it from them, and that without them, we should have no knowledge of it at all. Mayon si Martin Luther, ang amahan sa tanang protestante, mayon siya na mapugos gayon kita sa pag-angkon ng Katoliko ang naghupot sa Biblia. Kung wala pa ang Katoliko, wala unta kita'y kabangkaagan sa balaang kasulatan, palakpakan natin. Nanong nakaiwan niya na si Martin Luther, kay si Martin Luther na hibalo kung nanong nakaabot sa atong panahon ang Biblia. Kinsa man ang nagkumpay sa Biblia, ang tubag, ang mga obispo, asimbahang Katoliko sa nag-unang tulo konsilyo sa Hippo, Cartago o Roma. O si Santo Papa Damaso I, ika-37 na Santo Papa, mao ang formal na nag-aproba sa kumplitong kanon sa Biblia na atong nahuktan karon. O sa lihang ang Biblia, kumplito na ang kanonisasyon, gintrigo kini ni Santo Papa Damaso I, nagto siyang sekretaryo kasi Santo Hieronimo. Nakaadto man ko sa Bethlehem, kanang lugar na tao si Kristo. Diya sa doon, naadang langob. Naadihang langob diin gihupad ni Santo Hieronimo, Santos na Katoliko, ang balaang kasulatan gikan sa iyang orihinal na lingwahe, Hebro, Griego, Aramaico, gihubad ngadto sa Latin. Nigawas ang unang bersyon sa Biblia, kompleto ang naghubad Santos na Katoliko sa suko ni Santo Papa Damaso I, na kompleto o na-translate ang Biblia, nigawas ang unang Biblia, Latina, Vulgata Biblia, niya kung tuig 405 Anno Domini. Palakpak ko dito. Ang Biblia wala pa'y mga period. Ang atong Bible karon ay period. Importante ba ang period sa Biblia? Kubang importante. Kahit kung ang Biblia walay period, mautas kayo ang mga pastor kung mabasa kayo. Nga naman, kung ang pastor magsugod o basa Genesis, walay period, kinahanglan yung humanon hanggang sa Revelation. Kaya ang period ng pasabot, punong sa imong gibasa. Kung na ipurpose period. Ang Biblia wala ni period. Ang pangutana, kinsa may nagputang o period sa Biblia, kinsa may nag-imbento ining punctuation marks. Ang nag-imbento sa period, usa ka obispo ng Katoliko in the person of Bishop Isidore, Bishop of Seville. Iya gi-imbento ang period ni atong 7th century. Palakpakan ko dito. Mao nang tungod sa pag-imbento sa atong obispo sa period, dili na mautas ang pastor o pagbasa. Palakpakan ko dito. Ang Biblia wala pa'y kapitulo, wala pa'y bersikulo. Ang pangutana, kinsa may naghimong kapitulo sa Biblia? Tubag, obispo, asimbahang Katoliko in the persons of Bishop Stephen Langton and Archbishop Hugo de Santo Caro, ilang ibutangan ang Bible of 1,339 chapters. Kano sa niyatong half in the first century? Wala pa'y protestante. Palakpakan ito dito. So naanay kapitulo, wala pa'y bersikulo. Ang pangutana, kinsa may nagbutang o bersikulo sa Bible? Pastor pare. Tubag ang nagbutang o bersikulo sa Biblia o sa kapare na Katoliko, Catholic Bible Scholar, Dominican Priest, Reverend Father Santis Magninos, iyang ibutangan ang Biblia of 32,108 verses. Palakpakan ulit. Mauna ang Biblia na ay kapitulo, na ay bersikulo, kinsa nagbutang ang simbahang Katoliko, kung ang Katoliko ang nagbutang kapitulo, ang Katoliko
manuscript. Sinulat lang sa kamot. Pero kining Bible, gitawag ni hanggutan printed Bible. Kanang gisipit-sipit sa mga pastor, printed Bible. Ang pangutana, nganong naa may printed Bible? Kinsa may nag-imbento sa printing press? Katoliko, Protestante. Ang tubag ang nag-imbento sa printing press o sa Katoliko na German. In the person of Johannes Gutenberg, iyang giimbento ang printing press ni atong 1397. O gigawas dayon ang pinakaunang Biblia na printed gihingan kaniya gitawag gitawag kana sa iyang pangalan ang Biblia. Mao nang ang simbahang Katoliko mao na ning kamot na mogawas kining Biblia. Apan ikasubo nga kain tinuhan mo na nagsipit-sipit karong Biblia o mag-house to house pa sa Katoliko. Mura pinag-imong silingan ba? Ang imong silingan ng hulang kaninong martilyo. Imong gipangutanan, Brad, noon sa day ka, Brad. Nang hulang na yung martilyo, Brad. Kay gusto na ko pukpukon kanang imong nagsinaw nga agna. Pasensya na sana sinagsinaw ka doon ko na ba? Masidlang pala sa kasinaw. Kung siya po tako'y pasabot, ang simbahang Katoliko ilang giinsulto. Gigamit nila ang Biblia nga hinimo sa Katoliko. Meaning, ilat ang gigisa sa atong pagulingong mantika. Mo kini ang challenge nga nung nakita'y Bible Rally. Aron atong dapiton ang matag Katoliko. Nga dili kini panahon na kita magpatugtog sa atong pagtuo. Kinahanglan kitang kinahanglan kitang magpalahom sa atong tinuohang Katoliko. Kinahanglan kitang magbantay sa pasidaan ni Kristo na naay manungha nga magdala sa iyang ngalan ug daghan ang malimbungan. Dili kita mosugot nga daghang Katoliko nga malimbungan sa laing tinuohan. Kining atong tinuohan na Katoliko, tinuod kini sa Ginoo. O kini nga simbahan gisaala ni Kristo. It forte impere non prevalebon adversus iam. Na bisan panggahom sa impierno, dili gyud makadaog sa iyang simbahan. Pwede man siguro nga daog-daogon ta sa laing tinuohan. Kaya nga man gyud ang bida, pero kung natahon, di kulata, di ba? Kung ipagkulata na madali. Pero ang bida, mudaog yun sa katapusan. Si Fernando Po Jr., pumuntan na mo siyang salida, pero may kulatado. Pero at the end, sa pelikula, si Fernando Po Jr. yun ang mudaog. Mora po ang Katoliko. Kaya kita man ang bida, kita man ang itogo ni Kristo, bisan mo tungha pa ang kaping sa 40,000 kamakontrabida. Kasimbahan ang ituko ni Kristo. Ang giingon ni Kristo, bisan pa ang gahom sa impierno, dili makadaog sa akong simbahan. Ego som tubuskom, som omnibus debos oswe, at sikula sikulo. Magauban ako kanino, hangtod nga matapos ang kalibutan. So dili nato biyaan ang simbahan na tubanan sa Ginoo. Magpabilin ta nining simbahan kinahanglan mahimo ta gyud. Dindo bro. Jadi ka bro. Ato ba bro? Proud to be a Catholic. Kinahanglan mapagalbuhon kita. Kinahanglan mapagalbuhon kita sa ato pagtuo kung ano man sa ato pagalbuhon ni. Gitubo ni Kristo. Nagpagalbo ka sa gitubo sa Pilipino, gitubo sa Amerikano, gitubo sa Negro o Koreano. Kita nabataha ng atong simbahan tinukod sa Ginoo. I'm proud to be a Catholic. Asa bro, talikod bro. Kinahanglan kitang Katoliko din sa isla sa Nasingin, kinahanglan mahimo mo kyot. Unsa man ang kyot? Letter C, Catholic. Letter U, Angel. Letter D, letter A, N,
Hagyot means Catholic until the end. Kinahanglan ta magpabilin Katoliko, kaya Katoliko na magpabilin hangtod sa katapusan, mauna sila makyot. Palakpakan nato sa Diyos. Unsa ka mga Katoliko? Mahimo kang tinuod na makyot kung mahimo kang Katoliko, Catholic until the end. Pero kung kamo gani mamiya sa Katoliko, so dili na mo mahimong kiyot. Unsa man mo, mahimo ko mga akyot. Mao nang magpabilin ta kasimbahan Katoliko, kay kung magpabilin ta kita ang tinuod nga makyot. Lilihan imo katapat, kiyot ka sister. Kiyot ka brother, aper. Ina imo katapat, kiyot ka brother, kiyot ka sister, aper. Proud to be a Catholic. Palakpakan ka Ginoo, ugot ko naman. Kinahanglan man niot tulata kay basin mga Pasko tang tanan o basin maglain at tagsulod ni hapon. So niya hapon mo continue si Brad AJ alang sa atong programa. Kung iampo ninyo ang akong pagtumauli dito sa Taglag. Sudah pagtana. Basin lang yung pagtana. Sige, pagtana. So maula mo ba din he? Paliho na may kumaula pa mo pagtana ba personal. Suat. Pwede na isulat ko na pautana. Kuman sa inyong pagsulat, ayaw og langan, tabot sa minlan kay dati, ipadala ka na sa LBC. Brad, nalo pangutana. Okay bro, pautana bro. Ay piso at 4 mo. Alang, wa ko ni pare dia pastor no. Kung sa may tinuod ni Brad. Salamat. Efeso kapitulo 4 versikulo 11 ako ni masahon. Ingon din ang mga gasa niya mao na uban iyang gihimong apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa mga balita, ang uban mga pastor o mga matutulong pangutana, ang sa may pare din ang tubag mao kining tanan nag-isulti mao na opisyo sa pare, kining apostol o sa apostoles dinalayan ko ng sais o sa naging apostoluban gihimo kita sa Dios kaming harian sa mga pare. So kanang apostoles pare na unsa man ang tigsangyaw sa balita unang Pedro 9 o sa na gipili kamo sa Dios na sa katawhan o gingharian sa mga pare o kitawag kamo sa Dios aron magsangyaw sa iyang kahitulungan nga mabuhay. Ang tigsangyaw sa balita mga pare 132:9 sa Salmo, ipasangyaw ko sa ato mga pare na ato muluwas sa ato pa ang magsasangyaw na tinuod pare. Malakias 2:7 ngadto mo sa mga pare dito mo magpatalimong kanila kay ang mga pare mauman ang sinugo sa labing gamahan ng Diyos. Pastor, kinsa man ang pastor? Mo ba na pastor dili pare? Ang pastor kanang pare pastor man. Nano na pastor ng pare kay ang pare nagdala og kapin sa 25,000 ka mga tao. Pilay gida sa usalang na pare 25,000 ka karnero ni Kristo. So ang pare mao ang tinuod na pastor. Ang ilang pastor silpin ka na yan pastor na silpin ka na baik talaga mo pastor siya. Ang ato pinakadakong pastor na naman 25,000 ang iyang minimum na membro. Ang ila na pulo ay pastor na. So ang pare pastor tanan gismotan din apostol magsasangyaw pastor magtutulog kaya magtutulog pare man Malakias 2:7 so ang tanan opisyo nito giisa ka na sa pare. So sa ato pa dili ka pwede mahimong pastor kung dili ka pare kagis ko din mo man ang pare na naghupot sa pagkapastor. Wala sila kasabot ini kay ang integrasyon na tinuod dili man sila ang musulti kung dili mauman ang simbahan. Unang Pedro 1:19, unang Timoteo 3:15, Efeso 3:3, ang simbahan lang ang pwede maka-interpret sa kamatuoran dili interpret ng Biblia sa private interpretation. Unang tubag sa pangutana katong Efeso 4:11, opisyo na o katungdanan na kitibuok sa pare. Way lako
akong i-record, ako rin upload sa akong YouTube channel. Kung gusto din mo nga daghan mo mahibaluan, gusto nyo nga ma-review din atong i-record, at mo sa inyong YouTube apps. Namaya YouTube, no? Inyong i-type ang Catholic Crusader. Paul San Pablo Alima. Mo appear ng green na logo na circle. Subscribe mo. Tanaw mo para di mo maingat sa mga pastor. Maorani ang atong kahimanan. Maminaw ka sa punto por punto sa tanan nga mga gi-upload diha sa social media sa atong pagtuong Katoliko. Dili ta maminaw sa laing tinuohan na naman ang ilang programa puro atake sa Katoliko. Pero ang atong programa puro pagpaliton sa Katoliko. Kung gusto mo na mulit yung pagtuo, i-subscribe ang mga channels kasi Simbahan Katoliko. Usayan niya nga ang akong channel, Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. Palakpakan. Nalihang tayo na brad na ipaabot na ko. Kanang dahil sa mga minatay, baka kung puno ang nag-ampo para sa minatay o mga minatay. Sirak City 33 sa Pag-iingon. Ayaw hikalimte ang pagkamakihatagon sa mga buhi o handong mausap ang mga patay. Kunang tunay paghandong sa patay. Makabiyos 12:42-45 si Makabiyos naghalad sa templo sa pag-ampo sa mga patay. Wapay pulos ang pag-ampo sa patay. Nehemias 1:6. Si Nehemias usa ka taong matinud-anon o matarong. Nag-ampo siya alang sa iyang sala o sa mga sala usab sa iyang katigulangan. Kung sa gimo ni Nehemias, nag-ampo siya sa iyang sala o sa sala usab sa iyang katigulangan. Ang pangutana, kinsa man ang katigulangan nag-isgutan ni Nehemias na iyang giampo? Tubag, Nehemias 2:5-6. Mayroon si Nehemias sa hari kamahalan. Tuguti ako nga moduaw sa lugnanan sa akong mga katigulangan. Kung sa mga ko, buhay patay. Patay. Kung sa Nehemias, nag-ampo ako alang sa akong sala o sa sala sa akong katigulangan. Kinsa man ang katigulangan nga tuwa sa lugnanan. Ito man ba ninyo? Wala. Pero gihimo na ni Nehemias na usa ka matinud-anon o mataro na alagad sa Ginoo. Sa ato pa ang mga matinud-anon na mga alagad sa Ginoo di gyud makalikay sa paghandom sa mga patay bisan tuwa na sa handumanan nilang lugnanan. Kanang nag-ingon may boss kay wa sila makabasa sa Biblia. Kung magbasa sila Bible, ila manang taktawan kanang mopabor sa Katoliko. Ang ilang basahon sa Bible kanak namang makapabor nila na takihon ng Katoliko, pero ang mga bersikulo na mapabor sa Katoliko di na ilang basahon na mahanlok sila na mabulgar na naaniyay ang kababoran na mibulog sa Simbahan Katoliko. Unsa nang nag-ampo sa ilang mga minahal na namatay, matarong o matinud-anon ka na. Sa ato pa, kung di na ka mag-ampo sa imong minahal, wag na di ay kay pagkamatinud-anon sa iyong paghigugma nila. Ang Katoliko lahi, bisan patay na ang atong hinigugma, buhig pagihapon sila sa atong handumanan o sa atong kasing-kasing. Munang dili kita mahimalimot na ato sila halangan sa pagkampo. Apan ang laing tinuuhan, ang ilang paghigugma, tamang na buhig ka. Matinud-anon pa na paghigugma, ato batili sa ato pa ang ilang gugma, kondisyon na nabuhi ka, apang pagmamatay na ka, wala na kay kapustahan kanila, kay wala naman kay mahimo, di naman ka makahatag o 10%. Ang ilang higugma, anak naman mo hatag o 10%. Pero kita ang Katoliko, muhalat naman o dili, i-apil ka sa misa, na kining halad pamisa, alang kini sa tanang makalag, o apil na ang makalag sa protestante na wala na naghandog nila.
sila na namiya sa atong simbahan, taliwala sa ilang pagluin sa pagtuong Katoliko, taliwala sa ilang pagpangdaot nato, giapil ihapon nato sila sa atong Santos Kamisa, na kung mga matay na sila, handumon gihapon ang ilang makalag, tiampo gihapon nato, ingon ni Ana, ang nakong sa Katoliko, bisan pa sa mga tao na nagpiyay-piyay o nagtamay nila, wala sila mahikalimot. Nagtaliwala nilang tanan, kita gihapon mga pinangga sa Ginoo o ato gihapon sila inapil diha sa kampo sa ato mapag-ampo. Palakpak. Kadua pangutana, Brad. Pangutana. Nag-isgot mga 10% Brad. Din sa mga dakong katungod ng kulikta ng 10%. Salamat. Kini. Kinsa man gyud ang dunay otorite nga mo kolekta og 10%, atong basahon ang Bible. Kung naapil ba din mga pastor? Kung wala naapil, ilan na. Hebrews 7:5. So may din eh. Kinsa may gisugo nga mo kolekta og ikapulo, pastor pare, mo ni pangutana ha? Kinsa man ang gihatagag katungod sa palaod sa Ginoo nga mo kolekta ikapulo, pastor pare, tubag. Hebrews 7:5. Paminaw mo. Kung napay pare din eh, pastor din eh. Ang balaod nagsugo nga ang kaliwat ni Levi nga mga pare, mao ang mangubra sa ikapulo gikan sa katahon. Pangutana, kinsa mangubra ikapulo, pastor pare? Pare, unsa nga pare? Kaliwat ni Levi. Sa ato pa, kung dunay pastor nga mangulikta ikapulo, then dili kaliwat ni Levi, unsa may tawag nimo sa mangulikta nga wa si hatagit otorite nga mangulikta? Pwede mo ikaw, bubayad ka buhit ko. Ngayon ko, bro, bayad sa buhit ko, kaya gobra. Dahil di mag-autorite. Masa may tawag na ko, anak? Kawatan na o may nilag. So, kana mga pastor na nangulikta, kawatan na sa? Unsa man ka pastor? Nangulikta man ka. Matod sa libasa ni Brad Paul. Inang mo niya, Hebrews 7:5. Itatak na sa mga kalendaryo. Hebrews 7:5. Kinsa gisugo ka mukobra ikapulo, mga pare na kaliwat ni Levi, dili kay pare, dili kay pastor na kaliwat o kulanon. Kung sa to, pare na kaliwat ni Levi. Kaya ang pare sa Katoliko, dili man ni kaliwat ni Levi, pare man ni sa Katoliko nga subay sa ngaran ni Melkisedek, mo nang way pare na mangulikta ko ikapulo. Pero sila ang pare na Katoliko, mo natin dulu nga mangulikta kay pare na, hindi lang kaliwat ni Levi. Sila layo na kayo, dili pare pastor nangulikta, away otorite na. Si bisan kinsa nga mohanda sa pastor o ikapulo, na-istam na. Muna ipahibaw yung rin na naay pastor ng Morinta Ikapulo, iskamer na, tawatan na naglindungan ang si bisan kinsa na mohanda sa pastor na may otorite, na ngaina, na nga-iskam. O hinumduman na to, na walay mangilan kung wala ko'y magpailan. Kinsa isugo ng Morinta Ikapulo, ang mga pari. O sa may kalainan, asa may nindot, pastor o linden? Asa may nindot? Ang pastor, sige kulikta ikapulo, sige kulikta o porsyento mga 10%, na wala maghatag o prinsipal. Ang linding, mo kolekta porsyento 2%, mo managigil sa linding. Nganong ang linding mo kolekta man ang porsyento na 2%? Kahit may hatag mag-principal amount, gipautang mga kismil, mo nang ang linding, doon ay otorite na mo kolekta porsyento, kay ang linding may hatag o principal amount 10,000, ang
ang imong porsyento 200 ang dolar. Pero ang pastor mo kumpara 10%, wala kahatagit principal. Gitagaan din nila principal ano? Ang pangutana, asa may nindot, Pastor Linde. Nindot yun ang linding. Ano man? Kung percent ng collection sa interest, may hatag pag yun o principal amount. Ang pastor, 10% ang collection, wala mo hatag o principal amount. Asay nindot, linding, pastor. Nindot ang linding. Pero tinindot sa linding. Walang pang linding na madere. Asa may nindot? Pastor Bombay. Unsa man kaming Bombay? Ang Bombay o ang pastor lahi. Ang pastor wala mo hatag og principal, pero ang Bombay ni hatag og kwarta. Binang ni hatag ang Bombay og principal amount, pero ang porsyento dako. 5-6 pa lang Bombay. So meaning sa ibong 10,000 mo kolekta ang Bombay o 2,000. Pero kaliwala pa matian ang 20%, dabis gihapon ang Bombay. Nga naman, kitagaan ang principal amount. Kaysa pastor, nawagin mo hatag o principal amount, sige kolekta o 10%. Asa nito? Bombay, pastor. Mao ka na mag-isuna, nabiya na mo sa pastor, pamalahin mo sa Bombay. Kung mamalahin man tayo, pero mag-porsinto lang ka, kung ikaw ang Katoliko, bubiya ka sa Katoliko, kanihan to, muhalag ka, o 20 dolog. Pero, pagbalhin mo sa laing dinohan, nag-10% na hinoon ka, na may principal ilihatag. Kung mamalhin man lang ganin mo sa laing dinohan, kaya dito mo magpaporsinto, maayo pa naglindi na lang tamo. Kung nangutang mo sa Bombay, kaya ulo na yung koleksyon, pero principal amount na imong magamit sa imong negosyo. Otok ka gamiton ba? Mo nakita Katoliko mo, tuon kita sa totoo. Aron dili ka mailan sa laing ginawa. Nganong naulit ka na sa 10%? Nganong daghan na magtukod og relihiyon? Ako nito bangon. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 5. Ano yung mabasa? Nagdahong sila nga ang relihiyon o sa kapaaki sa pagpadato. Ngano di ay nadaghan ni sulod sa isla. Nganong daghan ni sulod sa isla relihiyon? Kaya ang relihiyon o sa kapaaki sa pagpadato. Nganong madato, maulit tamang 10% kung nagkakato principal, dato. Tanawa nini ng tulo, pas na nagdato ka na. Tanawa sa kipulo. Nagdato ka sa dato niya. Ako, kung gusto lang kong mahimong dato, dili na kong magkatoliko. Magtukod na tukod ako, kagalinong relihiyon. Huwag man tayo sweldo sa katoliko. Ako na ako'y capacity na magtukod ng relihiyon. Kapaluan na magtukod ng relihiyon. Sa'yo naman magtukod. Mato naman kasasik, anak. Securities and Exchange Commission. Magpa-register lang ka di mong simbahan. O dayon, madato na ko. Kung ako nangando lang kung mahimong dato, di ko magkatulik. Magtukod kung akong pagaliong relihiyon. Nga naman, na ako'y kapasite, na ako'y abilidad na magtukod ng relihiyon. Pero nga naman ako magtukod, kaya nahibalo ko nga si Kristo nagtukod na. Kung sa'yo buhatin berpol, igo na lang ko magpasakop sa tinungkod ni Kristo. Palakpak ko. Bakit pangutana o berpol? O, nalayon itong imong tukuron ng relihiyon. Saan po nag-relihiyon imong tukuron? Di ba mong tanak? Kasi mong tanak mo berpol sa may tukuron ng imong relihiyon. Magtukod unta ko og Surbol Church. Siya ro di ko mosuot sa relihiyon Surbol na ni. Pero nga nung ako magtukod,
Sa ako ng giingon, nagtukod na si Kristo. Madako ang tako. Sister, ikaw ang tako yung treasurer. Madako ang kataluhan, sister. Kung hindi na magtukod, kaya nagtukod na si Kristo. Magpaubos lang ta, matinud-anon ta, mga lagad sa simbahan, nagtukod ni Kristo. Bahala, timawa ka o kabos. Basta ni ata sa simbahan, nagtukod sa Kristo. Mag-unsa man, nagkwartahan ata, apa na ata sa bundok na tinukod sa tao na dili makaluwas. Bahala ni ata, pobre, basta ni ata sa tinukod sa manluluwas, kay sa mahimutang dato nga naata sa tinukod sa bundok sa tao nga dili makaluwas. Way kapuslanan ang bahandi sa kalibutan, bisan maimong inintanan. Kung sa katapusan ng imong kalang, silutan dito sa impyerno. Ayaw kumpitinsahi ang Ginoo. Ang Ginoo nagtukod na. Kita kinahanglan na lang na magpasakot, magbinutan ang simbahan, pag-itukod sa atong Ginoo. Palakpakan ito. Medyo alas 11:48 ko naman, 15 minutos sa lagyo, napagawto na ito. Nalapuntahan na, Brad. Sa 12 Apostoles, gano'n mo patrimon kay Bangilyo? Actually, there are more than 20 Gospels, including Gospel of St. Thomas, Gospel of St. Barnabas, Gospel of Mary Magdalene. Dili ng kaupat ng Ebanghelyo. More than 20 Gospels, 22 inisa. Pero ang pangutana, nalong upat raman na nakarga sa Bible, kinsa may medisider anak nga taliwa o 20 kapit, upat ray ikarga. Ang konsilyo ng simbahan Katoliko sa iyang mga obispo ang nag-scrutinize ni ang mga ebanghelyo, pinaagi sa prosesong gitawag canonization. What is canonization? Derived from the root word canon. Canon means rule or mission. Sa ato pa ang pag-asimpol sa Bible, governed by canonization. I-canonize. O sa may proseso. Kinahanglan i-prove sa council nga kanang ebanghelyo ang authentic writer, apostol sa Ginoo. Mo na number 1 role. Tungod niya na nakarga dayon ang Gospel of St. Mateo, ang Gospel of St. John. Kaya kininduha ka writer, apostol man. Ang kaugana, nalong nakargaman ang Gospel of St. Mark, ang Gospel of St. Luke, na di man apostol. Tuba, kaya na second role. Ang second role maunin. Dawaton ang ebanghelyo kung ang nagsulat niya na disipulo o apostolis. Kaya San Marcos, disipulo man ni San Pedro, ang iyang main source, si Peter man. Actually, ang Gospel of St. Mark is Gospel of St. Peter. In the sense na ang main source ni Mark is si Peter. Pero ang hihingaan kang Mark, ay si Mark man ang nagsulat. Kanang wang makarga, wang nakapasar sa kanonizasyon. Siguro sa konsilyo, wala na-establish ang exhibit na kini nga ebanghelyo ang authentic writer, apostol. Mao na asa maturon, katuwa makarga, na asa Vatican Library. Bisig asay siya, giampingan gihapon, gibangga gihapon na, nagipilira sa Ladwanya sa Vatican, pero wak makarga sa Biblia. Nga naman, ang pag-asimpol sa Bible na ay proseso gitawag canonization. Mo nang tubag sa pagkutanan. Nga nang upatra, tungod kay wak makapasar ni atong duha ka mga rules na atong diskutan. Sa pagkutanan. Wak na? Kaya nga umatan. So, salamat tayo no sa inyong panahon. Kaliwa sa kahaponon na, murag alas 2 na hapit. Pero niya gihapon mo naminaw o nagpasabot ka na nga uhaw kita sa pulong sa Ginoo. Gigutoman siguro kita sa kalanong material, apan nabusog kita sa espirituhanon nga pagkaon na mao kini ang pabalo nato sa atong pagpakabuhi niining kalibutan. Mukaon ta karon o nya panihapon mukaon na pod kay nadisod naman pud kaon. Pero
ang inyong gikaon karon na pulong sa kamatuoran, dili yun na mawala. Busog mo hangtod sa kamatuoran. Palagpakan. So God bless. O buhon, basin makabalik pamilya ni Brad Easy. Welcome po mo sa ako. Salamat sa Ginoo.